Ang PWD o Person with Disability ay tumutukoy sa isang tao na may kapansanan o may mga limitasyon sa pisikal, mental at pandama na nagdudulot ng mga hadlang sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, kailangan nila ng espesyal na trato dahil sa kanilang kapansanan. Ngunit paano kapag ang isang may person with disability ay nakakaranas ng diskriminasyon at walang natatanggap na suporta galing sa mga taong nakapaligid sa kanya? Tunghayan po natin si Enzo Vergara, isang taong may Tourette syndrome, na kung saan ang kondisyon ng kanyang nervous system ay nagdudulot ng mga hindi sinasadyang paggalaw o tunog na tinatawag na tics. Sa kabila ng hamon at pagsubok na kanyang pinagdadaanan, siya ang nagpapatunay na ang taong may kakulangan ay patuloy pa ring kinakamit ang kanyang pangarap. Kasakit. Lorenzo! Manganganak na yata ako! Ah! Amelia, paksa mo loob mo. Nandito lang ako para sa'yo. Sige, iri pa. Ah! Ayan na, malapit. Ah! Ah! Ano po? Ang aga-aga, iyak ng iyak yung bata. Lorenzo! Aba, alagaan mo naman tong anak mo. Puro ka bisyo dyan. Imbis na inaalagaan mo, dahil ikaw na lang ang magulang na natira, puro bisyo ka pa. Ay, nakong batang to. Oh, Lorenzo, anong balak mo? Tignan mo yung bata, iyak ng iyak, hindi mo man lang inaasikaso. Dahil sa batang yan, namatay ang asawa ko. Saka nabuhay pa siya ngayon. Sana hindi ka nalang pinanganak. Wala kang ibang ginawa kundi mag-inom. Alas na buhay ito. Bahala na kayo dyan. Ayun, Lorenzo, pangiwan yung anak ko dito. Habang lumalaki si Enzo, ay napapansin ng mga taong kapaligid sa kanya na siya ay lumalaking hindi normal at parang may kakaiba sa kanya. So, last meeting, we discussed about mice. Ngayon, sino nakakaalala what is the meaning of mice? Yes, Mr. Red. Ngayon, sabi na naman? Ma'am, bayan sa meeting, incentives, convention, Bilisan mo! exposition. Agad! Thank you, Mr. Enzo. Good! Ano nakakatuwa? Uy, Please be quiet. Ano nakakatawa? Do you know may Tourette syndrome si Enzo? Dahil hindi nyo alam, I'll explain it to you. So, Tourette syndrome is a neurodevelopmental disorder characterized by repetitive movements and vocalizations, known as tics, or mga hindi makontrol ng paggalaw kagaya ng nakikita mo ngayon kay Enzo. Now that you know this situation, you should be aware of your actions and respect him. So, mag-sorry kayo ngayon sa kanya. Pagkamalas-malas naman, talo na naman sa sugal. Oh, Enzo, anong ginagawa mo dyan? Paupo-upo ka na lang. Maglinis ka naman ng bahay. Pagdating ko, wala ka pang sinaing. Ko naman. Tiyang, kakatapos ko lang po maglaba, Tiyang. Pasensya na po. Oh, anong gagawin ko? Kumilis ka na. Alam mo, gutom na gutom ako. Galing ako sa labas. So, wala pang makain sa pamamahay na to. Tiyang, ito na po. Pasensya na po. Nagsasayang na po ako. Siya, dalihan mo. Malas. Nanalo din. Oh, anak. Ma, anong ulan? Nagugutom na. Eh, paano yung napakatamad ng pinsan mo? Hoy, Enzo, bilisan mo nga dyan. Nagugutom na yung anak ko, oh. Dalihan mo. Opo, Tiyang. Ito na po. Oh, Enzo, anong ginagawa mo? Tiyang, naglilinis po. Nagayos ko ng mga gamit. Nakagraduate ka at wala ka pa rin trabaho? Sayang naman pagpapaaral ko sa'yo kung di kita mapapakinabangan yan. Tiyang, pasensya na po, Tiyang. Bukas na bukas po. Mag-apply na po ako. Aba, dapat lang. Wala ka naman tinutulong dito. Makapagsugal na nga lang.
Sige, tatawagan ka na lang namin. Next! Thank you po. Good morning, ma'am. So, nagtapos ka naman sa talaga ni management. Yes, ma'am. Tingin mo kakayanin kaya na? Tingin mo kasi hindi eh. So, okay, tatawagan ka na lang namin. Okay, ma'am. Thank you po. Sige sir, tatawagan ka na lang namin, pero parang imposible na matanggap ka dito sa company namin. Ganun po ba? Sige po, salamat. Salamat po. O, taya-tayaan nyo dyan! Malandayaan dito ah. Mari, una. Chang, ano po? Ano? Sa dami nang ina-applyan mo, wala pa rin tumatawag sa'yo? Ang dami na nagagastos sa kaka-apply mo na yan. Ikaw, sige. Chang, pasensya na po, Chang. Wala pa rin po tumatanggap sa akin na kumpanya. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit makapagtapos ka ng pag-aaral, wala pa rin natanggap sa'yo. Taas kasi ng pangarap mo. Sayang na pagpapaaral ko. Ikaw na! Chang, ito na po ako. Mauna na po ako. Pasensya na po. Panganisip. Sako, Mare. Ano ba yan? Barahan na to. Kasi ang tanga. Lord, ganito na lang ba ako palagi? Hinanak po ba ako para maghirap lang? Sana hindi na lang ako nabuhay. Hindi ako na po. Pagod na ako. Oy pare, kamusta? Uy, Tol, kumusta, pare? Pagka sa mga na-apply mong trabaho par, yung tumawag na Di sa'yo? pa rin nakatanggap. Ayun lang. Uy, pare, baka pwede mo ako i-refer dun sa sa trabaho mo. Trabaho namin, waiter yung par. Kaya mo magbuhat ng waiter? Baka Oo, maglagdag ka pare. ng baso doon. Kaya mo Ayun, pa kaya yun? ko yung pare. Ano? Tawagan ko kayo yung manager namin? O par kita? Oo, pare. Sir, good morning po. Sir, pinatawag na po, sir. Ano pala, Jay? Yung bago mo ba? Kamusta? Si Elsa, sir? Oo, sa Elsa. O, ano ba, sir? Ano po ba ang magagaling si sir? Sigurado ako sa nakita mo na yan. Sabi sir, tsaka may lang sakit yan, sir. Tingnan mo nga, may ba yan? Di ba matawag mga customer dyan? Baka mamaya yung restaurant ko magka-problema dahil dyan. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Sige, ayusin mo ha. Dito ka na. Thank you po, sir. Oh my God! Ano ba naman yan? No, pasensya na. Stupid! Pasensya na mo. Uy, Enzo, ano nangyari? Ano ba naman tong staff nyo dito? Tingnan mo naman yung ginawa sa akin, oh. Tatang-tanga. Ma'am, pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po maulit, ma'am. Pupunasan ko. Ay, hindi yan magagawa ng pagpupunas-punas mo dyan. Panilig na ako sa meeting ko. Asan ba yung manager nyo dito? Gusto ko makausap. Oh, nakaka-stress. Sigurado yun ha. Ikaw ba yung manager dito? Yes, ma'am. Tingnan mo naman yung ginawa ng staff mo sa akin, oh. Basang-basa tuloy yung damit ko. May meeting pa ako. Ma'am, ako po yung hihingi ng pasensya para sa inconvenience na nagawa ng aking staff na si Enzo, ma'am. And ma'am, para po sa damages, prida po kayo sa mga bill niyo, ma'am. Dapat lang. Grabe perwisyo yung ginawa niya. Sige ma'am, pasensya na po ulit, ma'am. Ako na pong bahala kumausap dito sa aking staff. Enzo, sumunod ka sana office ko. Tatang-tang.
Pasensya pa ulit, ma'am. Lumayas ka sa harapan ko. Bakit na pinatawag ka? Tatanga-tanga ka kasi. Kanina ko pa sinasabi sa'yo Ilang beses na nangyari yan Sir, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Ilang beses mo na sinabi yan Nung nakaraan mo pa sinasabi yan Paulit-ulit na lang ba? Sir, parang ano na. Huwag niyo akong tanggalin. Kailangan ko po ng pera. Wala na po akong tatanggap sa akin. Ibang kumpanya. O sige, hindi kita tatanggalin. Pero yung bill kanina ng customer, sa'yo ko ibabawas Sir, okay lang po ba? Kahit kalahati lang muna po. Ayaw mo ba? Sige, tatanggalin na lang kita. Sir, huwag na po. Okay na po ako dun. Ibawas na lang po sa akin lahat ng bill. Yung mga natapon po kanina. Hindi naman Huwag pala na po ako tanggalin. Madali ka naman pala kausap O sige na, umalis ka na. Sir, Trabaho ka na ron. Hindi lamang isang beses na naulit ang ganitong mga pangyayari kay Enzo. Ngunit paulit-ulit ito na nangyayari sa kanya na inaawas ang kanyang sweldo. Enzo, tala na dito. Ginawa mo na gumawa ng gawain dito, wala namang ginagawa Mag-break time na ako sa labas. Ay, hindi pwede. Baka mawala ng tao dito. Isipin ng customer, walang tao. Hindi yan ang bahala sa'yo. Sige, punta ka doon. Susunod ka naman pala Enzo, pagkatapos mo dyan, iniisimbisan ako ba? Mag-iyo kasi lang ako. Ang init. Oh, andiyan ka na pala. Ay, Chang. 15 ngayon Kaya mo na ng sweldo mo. Talo ko susugal Eh, Chang. Baka pwede pong kalahati muna, Chang. Kailangan ko po bumili ng sapatos Ay, Required naku, po kasi Enzo. sa trabaho namin. Magagamit mo pa yan. Kung gusto mo, hiramin mo yung sa pinsan mo doon, yung pinaglumaan niya. Baka ibigay na nga lang sa'yo yun Oh, sure, sige na. Sige, Chang. Magsusugal lang ako Hindi na kinaya ni Enzo ang diskriminasyon na kanyang nararanasan. Uy, Enzo. Okay ka lang? Bakit umiyak? Ay, wala to yan Ikaw pala yan. Tabing lang ako. Nakita kasi kita umiyak Sige na, magkwenta ka, makikinig ako. Hindi ko na kasi kinakaya yung discrimination sa trabaho natin Alam nyo naman na may kapasana ko. Kakaiba ako sa inyo. Tapos si boss, lahat ng damages na nagawa ko, binawas sa sweldo ko. Wala na yung natira sa akin. Tapos yung mga trabaho natin, yung mga trabaho nila na dapat sa kanila, binibigay nila lahat sa akin. Alam mo, hindi na ako nagulat na may nagreklamo na naman dyan sa trabaho natin Lalo na dyan sa boss natin. Alam mo bang may katrabaho tayo na sinesexual harass niya? Sino? Si boss? Oo, nirate si Mariel, yung katrabaho nating isa. Katulad mo, natatakot din siya gumawa ng legal action. Alam mo ba, may tatay akong lawyer, pwede namin kayong tulungan. Talaga? Tutulungan niyo kami? Kaso wala akong pambayad ng abogado. Oo naman, basta nasa tamang pinaglalaban mo, hindi mo sa mga humingi ng tulong pa kinauulan. At huwag ka na mag-alala sa bayad, tulong na namin sa inyo ng tao. Maraming salamat, Yani. May isend ako sa yung file. Pilapan mo lang para sa mga personal details mo, tapos isend mo ulit sa akin. Sige, Yani. Salamat ulit. Hi, Dad. Sure. Okay naman, Dad. By the way, Dad, sinend ko na sa'yo yung file ng dalawa kong katrabaho na magreklamo sa management namin. Check mo na lang yan. Ha? Bakit, Dad? Enzo Vergara? Opo, Dad. Katrabaho ko po yan na PWD. Kawawa nga po yan kasi palagi siyang binubuli sa trabaho namin. Binabawasan pa yung sweldo niya tapos pinapagawa sa kanya yung mga trabaho na hindi naman dapat sa kanya. Hindi imposible. Bakit, Dad? Nakalagay dito na galing niya ang kapatid ko si Cecil. Hindi kaya alalaman ko ang ulang anak ko sa namatay kong asawa.
iniwan ko sa kapatid ko na si Cecil. Ibig niyo pong sabihin, Dad, siya ang kuya ko na matagal niyo nang iniwan? Pero hindi pa ako sigurado. Ano pong plano niyo, Dad? Huwag mo muna sabihin ang mga nalaman natin ngayon. Aalamin ko. Maaari mo bang isalisi sa amin bilang saksi ni Mariel sa pananantala ng kanyang manager as Mr. Lim? Madalas na nakukwento sa akin ni Mariel na iniipuan siya nito ni Mr. Lim. Pinipilit ko siyang magsumbong sa kinaukulan pero tinatakot siya ni Mr. Lim na tatanggalin siya nito sa trabaho. Nakikita at nababasa ko rin po ang mga text message sa kanya ni Mr. Lim na kung saan binibigyan niyang papuri ito pero sa mahahalin na text message po. Napansin ko na tulala si Mariel sa kanyang trabaho na para bang wala siya sa sarili at pagkakahawakan ko siya ay para siyang umiiyak. Meron po kaming hawak ng mga dokumento at mga screenshot po ng mga mensahe ni Mr. Lim na kung saan ay pinagbabantaan niya na siya nito na tatanggalin siya sa trabaho kapag siya ay nagsumbong. Madalas ko pong nakikita na minumura at binabatok-batokan ni Mr. Lim si Enzo sa tuwing ito ay nagkakamali dahil sa kanyang karamdaman. After reviewing the evidence and testimonies, this body finds that a violation of Republic Act No. 7877, the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, and Republic Act No. 7277, the Magna Carta for Persons with Disability, has occurred. The actions involve both sexual harassment and discrimination against the victim based on disability, which are unacceptable and undermine the integrity of the workplace and the dignity of employees. Appropriate sanctions will be imposed in accordance with the law. Mr. Lim is found guilty. Mr. Lim is found guilty. Hindi lahat ng tao sa mundo ay nakakamit ng hustisya na nararapat sa kanila. Madalas, ang mga taong naaabuso ay pikit mata at ipinagpapasa Diyos na lamang nila ito. Kaya naman, kung may oportunidad na makamit nila ito ay isang malaki ng tagumpay para sa kanila. Maraming salamat talaga sa inyo, Mr. Lorenzo. Sobrang laking tulong sa akin na makamit ang hustisya. Maraming salamat, Mr. Lorenzo. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng lakas ng loob para ipaglaban yung mga karapatan namin. Walang anuman basta karapatan pang tao. Paano ba yan, Mr. Lorenzo? Mauna na ako sa inyo. Pwede ba kita mako sa penso? Sige, Mr. Lorenzo, para saan po? Alam ko magugulat ka sa sasabihin ko. Kasi nung pinasa niya ang information mo, dun ko nalaman na ikaw pala ang una kong anak. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Basta ayoko nang may iniisip lang ko sa matapos ang kaso. Humingi ako sorry sa'yo, anak. Kasi ikaw nagpakatatay sa'yo at iniwan kita. Sa mga oras na iyon ay hindi lamang hustisya ang nakamit ni Enzo. Ngunit pati na rin ang bagay na may kakulangan sa kanya. Good afternoon, sir. How can I help you? Gusto ko makausap na rin ng restaurant. Gabi siya. Yes po, sir. Tuloy lang. Ay, Dad. Kumusta ka ba, Dad? Napadaan ka pala dito sa ano ko? Kinakamusta ko lang yan ako isang owner ng restaurant. Di naman ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo eh. Sa binigay mong puhunan. I'm so proud of you, anak. Pinatunayan ni Enzo Vergara na sa kabila ng kanyang kapansanan na Tourette ay hindi hadlang ang pagkamit ng hustisya at pangarap.